Okay, magandang araw mga kahapi ko, mga katusok, mga ka-OFW. So maganda yung panahon ngayon dito sa Hungary, mainit ang panahon. So ang video na ito ay tungkol sa pagiging OFW o yung trabaho namin sa ngayon na forklift operator. So kung ikaw ay wala na mga idea dito at hindi mo naman gusto ang video na to, pwede mo namang skip ang video na to. Ngayon kung gusto mo namang manood is enjoy lang. So, okay. Okay mga katusok, welcome back. Sa mga hindi nakaka-relate, bakit nga ba katusok? So, sinabing katusok, yun yung pinaka-blade ng forklift na ginagamit pang sundot sa mga paleta na binubuhat ng forklift. Okay mga kahapi, mga katusok, gusto ko lang i-share yung aking munting karanasan sa pagiging forklift operator. Buhat ng pinasok ko ang trabaho na to noong 2015 pa. So nasa 7 years na nga, no? So bago pa ako nakarating dito sa Hungary. Ngayong last year lang, 2023. Okay mga katusok ko, paano nga ba ako na-hired o natanggap sa kumpanya na ito dito sa Hungary? At ano nga ba yung naging kapalaran ko bilang isang forklift operator pagdating dito sa Hungary, no? Nung dating nasa Pilipinas pa ako, habang tuloy-tuloy lang ang trabaho natin dyan sa Pilipinas, sa Nestle nga pala ako, Nestle Cabuyao. So habang tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho ay naisipan kong gumawa, accidentally lang, no? Dumaan lang sa wall ng Facebook ko yung Hungary. So naisipan kong gumawa ng email, kunin yung email ad nung agency. So ang agency ko nga pala ay Pillar Manpower. So nung makita ko yung hiring nila, nagpasa ako ng email. So yun nga, paano ba ako o bakit nga ba nila ako kinuha? So sa palagay ko mga katusok, dahil din sa experience ko sa pagiging forklift operator, at isa rin siguro yung sa tanong nila kung may idea ako sa SAP. So sa SAP at saka sa scanning. So siguro may dalawa kong kasabay. Yun yung hindi nila nasagot siguro. Kung meron silang idea sa SAP at saka sa scanning, mga katusok ko. At bonus na rin mga katusok ko, dapat alam mo yung kumpanya na ina-applyan mo. May idea ka, anong ginagawa, anong produkto. So yun mga katusok ko, isa yun sa mga naging tanong sa interview dito sa Hungary. Okay, yun na nga mga katusok, masaya, natanggap na tayo at nakarating na nga tayo dito sa Hungary. Ang tanong, anong kapalaran ng anong naging kapalaran ko pagdating dito sa Hungary? Forklift operator ba talaga kaagad ako pagdating dito? So ang sagot ko dyan mga katusok, mga kahapi, ay hindi po. So pagdating ko po dito, bali dalawa kami dumating po dito. So pagdating namin dito, naging ano ba yung trabaho namin hanggang sa ngayon? Picker. So kami po yung kumukuha ng mga materyales, ikinakarga namin sa kariton. Yung maliliit na kariton lang, parang sa tow truck yun, no? So iniipon namin yun doon. Tapos yung mga legit talaga at may mga papel na operator, sila yung kumukulikta at nagdadala sa production. So yung trabaho namin na picking, so may hila-hila kaming kariton. At tas yung mga box na malalaki, ang laman nun ay mga bakal, siyempre auto parts eh. So mabibigat yun. Ayun yung ikinakarga namin sa kariton. Para ang magdadala naman sa production nun, yung mga legit na may mga papel na. So yung mga lokal dito, kung tawagin. So yun yung naging kapalaran ko dito sa Hungary. So pagdating ko dito, hindi
agad-agad ay forklift operator agad. So yun ang hindi alam ng karamihan na kapwa operator. Depende kung pagdating mo dito ay asikasuhin agad ng employer yung papel mo, kasi dito pala hindi nila kinikilala yung TESDA. May sarili sila ditong parang sa atin na TESDA na kailangan mo mag-training. So mga ilang araw din na training yun. So ibang-iba yung training dito mga katusok. So dito kumbaga sa Pilipinas basic yung pagsakay sa forklift, yung mga parts ng forklift, basic lang doon sa maintenance. So dito ang ginawa nila parang masyadong elaboration yung sa maintenance. Ultimong yung mga engineering, pang-engineering parts na kasama pa. Tapos kasama din yung mga tungkol sa health safety, occupational, mga ganon. So parang mas pinalalim pa yung training na nawala yung kung hindi kagaya nung sa atin na yung basic lang na pagsampa sa forklift. Okay, yan muna mga katusok ko. Masyado nang mahaba tong video na to. So sa susunod kong video ay tatalakayin ko kung paano kami nag-training, ilang araw, kung saan, at kung ano-ano yung mga training na pinagdaanan namin, at ano na yung naging resulta. May papel na ba kami ngayon? At sasampa na ba kami? So yun yung tatalakayin ko sa susunod kong video mga katusok. Okay? So yun lang muna. Bye bye!